Isusi. Keyless. What is up mga pare ko? Good morning sa atin lahat. Ayan, nakabaklas na yung ating motor na Honda Click 125. So binaklas na natin mga pare ko para direct to the point na agad. Ito lang yung tatanggalin natin dyan, itong ignition na to, ignition system na manual na disusi. O, bago natin yung tanggalin, syempre yun nga, tanggalin muna natin yung fairings dito. Yan, tinanggal na natin. And sunod natin tanggalin itong bolt na to para may angat natin siya. So bakit kailangan natin to tanggalin? Dahil kasi may dalawang tornilyo dito yan mga pare ko. Ayan, kung makikita nyo, dyan natin siya tatanggalin. So hindi naman natin madudukot ng screwdriver dito yan dahil nakaharang to. So kailangan natin itong tanggalin. So ito nga pala ay niluwagan ko na para mas mabilis. Yan. Kuha kayo flat screw o kaya screw para maitusok dito para hindi siya bumaba. So ayan, pwede na natin dukutin yan. O gamit tayong Philip. Pag hindi madali sa Philip, meron naman tayong impact. So ito yung kukunin natin screw na to. So yun, medyo may kalambutan lang naman pala, kaya di kayo mahihirapan. So dalawang piraso lang to. Tanggal na natin yung dalawang bolt na naghahawak dito sa ignition na to. Tanggalin naman natin tong socket na to. So ito yung socket nya dito sa pinakadulo nitong ignition. So meron din ganyan sa keyless natin. So plug and play lang siya rito. Tanggalin muna natin tong seat cable. Yung seat cable nya. Yan. So ito na mga pare ko yung manual ignition natin. Wala na, retired na to. Sa likod isa lang. Ayan yung socket niyan. So same pin lang siya. So totally plug and play tong ignition na to. And magkakaroon lang ng hindi plug and play dito ay ito. Dahil ito ay linya ng flasher left and right. So dito rin pala hindi naman magmamatter kung nasan dito yung left and nasan dito yung right, dahil sabay naman nagpa-flash yun pagka in case na mag-lock ka or mag-unlock ng ignition natin. So ito yung socket natin kanina. So gagawin lang natin, ikakabit naman natin tong socket na to dito rin. And ikabit naman natin tong screw na natin dun sa kaninang manual ignition. Para ko na ikabit na natin tong keyless ignition. Yan, nakalagay na siya dyan. So ito lang siya. Ilagay natin ngayon yung module natin. Yan, kung mapapansin nyo may tunog siya. So yung tunog na yan ay mawawala pagka kinabit natin tong isang wire na to. So para hindi nakakabingi, tanggalin muna natin yung module. So ito na pala yung isang wire na sinabi ko nung unboxing natin, na hindi ko pa alam kung saan to. So hindi nyo rin kasi makikita sa manual kung ano to, kung anong supply ba to, kung positive or negative. So ang ginawa ko, nag manual testing ako. So nalaman ko na ground pala to or negative line. So kailangan lang natin tong ilagay sa body ng motor. Pwede natin iipit dyan or dito itornilyo. So bahala kayo, basta ground line to or negative line. Dito ko siya ilalagay.
So sa lahat ng keyless na conversion, so ito yung pinakamadali sa lahat. Hindi plug and play, ito yung pinakamadali sa lahat. Dahil ito lang wire na to at saka tong flasher lang yung ikakabit natin. And yung socket ng ignition, yun lang. Pero the rest na pwede mong balatan or ikabit dito sa harness, isang wire na to, sa flasher lang. So ikabit natin tong ground dito. Yan, ikabit na natin yung ground, kabit natin tong module. So ayan, nakikabit na natin yung module, and kung makikita nyo wala ka nang naririnig na tumutunog kagaya nung kanina. So pindutin natin tong ignition. So ayan, meron din pala siya ditong blue light. Ayan. So try natin paandarin. So ayan mga pare ko, maandar siya. Ayan. Patayin natin. Ayan. So ayan, nakapatay na yan. So mawawala din yung blue light dito pagka namatay. So gawin natin, ilock natin. So ayan, nakalock na yan. Ayan, try natin galawin. Ayan. So mag-a-alarm siya. Pagka pinindot pa lang natin to, mag-alarm to. Ayan. I-unlock natin ngayon dito sa remote natin. Ayan. Ilaw siya, and then mapipindot ko na. Ayan. So dun sa magtatanong kung pagka inagaw daw ba yung motor, mapapatay pa ng remote na to yung motor. Kumbaga titigil yung motor sa pag-andar kung pagka pinatay motor. Parang kill switch. So hindi siya mamamatay mga pare ko. At wala na siyang kakayahan patayin yung motor pagka ito lang yung gamit mo. Kaya meron akong extra bukod na kill switch. So paano gumagana to? On natin yung motor. Yan, naka-on yan. So paandarin ko yung motor. So ito yung remote ng keyless natin. Ito yung remote ko ng kill switch in case na maagaw yung motor. Kasi pagka umaandar na yung motor, kahit anong pindot nyo dito, walang kakayahang patayin yan. Pero itong kill switch ko, pag pinindot ko off, patay ang motor na yan. At hindi na rin mapapaandar yan hanggat hindi ko ino-on dito sa remote. So on ko. Off. So yan, ang silbi lang nitong remote na to ay paandarin lang at mag-send siya ng signal na magkalapit yung susi and then tong keyless, kaya mapapaandar. Pero wala siyang kakayahan na patayin yung motor pagka umandar na. So ito pa rin yung anti-theft natin. So ganun lang mga pare ko, paano siya ikabit. Napakasimple lang. So gagawin ko, ihanapan ko lang to ng pagkakabitan itong flasher natin para pakita ko sa inyo paano siya nagbi-blink. Saan natin to itatap tong flasher na to, yung flasher indicator nitong module. So ikakabit natin siya lagi dito sa flasher line. So sa mga Honda, ito talaga yung linya nila. Tanggalin natin tong red socket na to, and then makikita natin dito yung sky blue at saka orange. So yan yung flasher. So dyan natin siya itatap sa orange saka sky blue. So dyan natin itatap. So ayan, naitap na natin yung dalawang wire dito sa sky blue and then orange line ng flasher. So tignan nyo. So dahil sa wala tayong cowling, so wala ditong hindi ko mapapakita dito sa inyo yung pag-flash nung flasher natin. So dito na lang sa likod. So ito siya. Unlock. So ayan. Unlock. Isa. Unlock dalawa. Ayan. So lock natin. Galawin ko yung susi.
Ayan. So, ganun siya gumagana mga pare ko. And then, itong keyless conversion na to, meron din siyang features na pagka na-lock mo yung susi, and then, hindi mo siya na-arm, yung galing ka sa biyahe, diba naka-on yan. Ngayon, papatayin mo na yung motor. Ngayon, nakapatay na yan, meron siyang features na after 30 seconds, pagka hindi mo na-arm yung alarm niya, automatic din siyang mag-a-arm after 30 seconds. So, tignan nyo. Yan, wala sa akin yung remote. Isang kamay ko nasa cellphone. So, after 30 seconds nang hindi mo in-arm yan, automatic mag-arm yan mag-isa. Yun. So, ganun siya gumagana mga pare ko. Medyo may katagalan lang, pero kahit pa paano may safety features na rin na pagkaikis na nakalimutan mong i-lock. So, mag-automatic naman mag-arm yung alarm niya after 30 seconds. Ito siya, pagka nag-lock na, nag-arm na yung alarm niya. Pakaganda nitong keyless conversion na to. So, ito lang yung ginalaw natin. Sakit lang dito. Signal lang ng flasher natin. And then, yung module. At saka itong ground lang. Yun. Medyo sensitive So, yun lang, napakadali nitong ikabit kahit hindi masyadong familiar sa electronics, sa mga wires. Pwedeng i-DIY kasi wala na siyang mga kakaiba pang kung ano nung kinakabit na supply dito. So, kasi nakadirect na yung supply niya dito sa mismong socket. Saka yung module, yun nga, ground na lang ang kinabit natin. Napaka basic, napakadaling ikabit. Sulit na sulit. So, yun lang mga pare ko. Alright.